o eleksyon. Daya yan. Walang nagbabago sa pananaw ko. In fact, kung natandaan nyo, sinabi ko sa inyo, ang resulta ay A3-1. Bago ang eleksyon, hindi ko lang matandaan kung kailan tayo na last na nag-interview at clear before the Sunday. Nag-interview tayo ng Sunday, di ba? The day before the elections. And then kahapon lang tayo hindi nag-interview. Days before that, nag-interview ka sa akin and yung parang almost 2 hours or 2 hours ba yun? Na sinabi ko, may resulta na sila sa senatorial elections. A3-1. Oh, sabi ko yung 8, tao yan ni Bangag Marcos Jr. Yung 3 kay President Duterte, yung isa si Aimee. And exactly, yung resulta is 6 ang alyansa plus 2 dilawan, di ba? Unexpected yung number 2. Mga kababayan, hindi ko expected yung number 2 dyan sa tali. So 6 sa alyansa, declare mga kababayan, 6 sa alyansa plus 2 sa dilaw na may nilaglag yung iba, yung 5 ni Lisa Marcos. Okay mga kababayan, magandang umaga sa lahat Luzon, Visayas at Mindanao. Ito nagbabalik ang inyong lingkod ngayon sa mga mainit na reaksyon. Panurin natin ito si Madam Marlica at si Attorney Glenn Chong tungkol dito sa eleksyon dayaan. Ay talagang malupit ang dayaan ngayon, no? Diyan sa Comelec. Kung totoo man, dapat sagutin ito ni George Garcia ang paratang dahil ay talagang maraming nadismaya, mas lalo na yung tumatakbo bilang pagkasenador. Ito, panoorin natin ito, si Madam Marlica at si Attorney Glenn Chong sa kanilang mga mainit na pasabog ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe na. Ito, nagbabalik ang inyong kaibigan, RG Dios. Tapos pinatlo kay PRRD plus kay Aimee. O di tama yung sabi ko. Wala naman po ako bukas. Present natin ito. Present natin sa kanila, Attorney Glenn Chong. Ito yung pinaka-latest ngayon sa NAMFREL, ano? Yan yung total number of votes. Kung napapansin ninyo, ayan yung 12 nila. Ayan. So, si Senator Bongo. So, we're talking about 3 na kandidato ni Pangulong Duterte. Siyempre si Bongo, De La Rosa, and Marcoleta. Si Marta. Yes, 3. Let's say, sasabihin ng mga kababayan natin, ano sinasabi nyo na 8 ang mapapanalo ng alyansa ng mga bangag? Diba? Sino yung mga yon? Okay, ito yung sinasabi mo, Attorney Glenn. Cayetano, Soto, Lacson, Tulfo, and syempre itong si Lapid, right? Itong si Villar, galing din to sa kanila. And also, itong si Pangilinan at saka si Aquino. Alam naman natin yan na pulawan niya mga yan. Wala nang dilawan It's pulawan, right? So I think, tumama ka talaga, brother, dun sa sinabi mo. Tumama ka talaga. Sabi ko sa inyo mga kababayan, A3-1 ang resulta ng halalan ay exactly 6 plus 2 is A3 and 1. Sabi nga ni Ate Claire kahapon, nakinig ako sa kanyang vlog, hindi naman kami nagkulang ng pagpaalala sa inyo na itong halalan na to is a drama. It's a sarsuela lang to. We go through the process, lahat ng tao dyan sa baba, nagpipila dun sa may paaralan. I was there. Pumunta ako ng 2 schools kahapon. Nag-ikot ako dito sa lugar kung nasaan ako. And ang mga tao, ang mga kababayan natin, tayo na pinagpawisan sa init ng panahon. Yun nga, yung makina ni George Garcia nag-heat stroke. Imagine, kabag nag-heat stroke. Siya ang nagsabi niyan, ha? Siya ang nagsabi, mga kababayan, in English ko lang. Sabi niya, pumalya dahil mainit ang panahon. Hindi anong ibig sabihin doon? Di heat stroke. Nag-heat stroke ang makina ni George Garcia. Buti sana siya na lang na heat stroke para ang problema ng Pilipinas. Nagpakita ng strong votes ang PDP laban o yung mga Duterte supporters dito sa case ng pagpapakita ng... Alam niyo mga kababayan, makalungkot talaga, no? Yung senatorial candidate ng PDP laban. Ilan lang talaga nakapasok? 3 lang. May 2, yung inendorso ni Vice President Inday Sara Duterte, si Aimee Marcos at saka si Villar, nakalusot. Pero 3 lang talaga ang PDP laban. Sayang, no? Sayang. Alam niyo, di ba, sa Mindanao ay talagang sulit na sulit Duterte. Binoto ang isa, lahat binoto. Kaya talagang vote street ang mga Bisaya doon, mga kababayan, kung mga Bisaya sa Mindanao, ay talagang
puro solid. Kahit ang mga kamag-anak ko doon, puro solid sila, mga kababayan. Kaya lang nakadismaya pagdating na sa grabe, bilangan. Wala, ilan lang ang nakapasok. Pero yun mo, si Senator Bongo, 21, tapos biglang pumasok ito si Aquino, si Bam Aquino, di ba? Nakadismaya ito. Si Pastor Kibuloy, ang dami ng members niya sa QGC. Oh, wala pang 5 million. Nasaan na? Di ba? Ibig sabihin, pumasok doon sa iba. Kaya nga nakadismaya, dapat talaga umapila ito ang mga kandidato ng PDP laban. Ito, panoorin natin ito sila si Atty. Glenchong ay talagang tama talaga mga pasabog, mga expose ni Atty. Glenchong nga may dayaan. At yung yung isang abogado nga si Harold Especio. Di ba? Grabe talagang dayaan talaga to. Dapat talaga mananagot kaya lang silang hawak ngayon sa pamahalaan, di ba? Wala tayong magagawa. Dapat talaga wala nang botohan kung ganon. Kung hindi sila lumaban ng patas, dapat walang botohan. Sayang naman, niloloko lang ang mga Pilipino dito sa ganyan nga iba ang binoto natin, pero iba ang lumabas. Ang boto, di ba? Ito, babalik lang po natin muli. Kung mapapansin ninyo, 26 million ang nakuha ni Senator Bongo. Ayan, 26 million? 20 million. Kay Marcoleta is like, medyo mababa actually ito 14,900 million. So, ang ano ko dyan, ang analysis ko dyan, brother, is hindi ba kapag ganyan ka-strong votes or ibig sabihin, karaming boto, kalakas ang ipinakita, since na ang Pangulong Duterte na nawagan talaga na Duterte 10 block voting, hindi ba dapat magre-reflect yung votes dito sa 7 candidates? Sabi nga, grabe ang pag-drop ng boto pagdating dun sa 7. Your explanation on that? I know na itong boto na to, at least dito sa probinsya ng Cebu, nanalo si Pambay 4, ang kandidato ni President Duterte. Natalo si Garcia. This is the way I answer your question. Si Pambay 4 is identified as Duterte candidate. In fact, pumunta dito si Inday Sara. And then si Gwen Garcia is well identified with Marcos kasi yung anak kanya, ang son-in-law, congressman, kaalyado nga ni Marcos, and secretary ni Contukawa, anak ni Gwen Garcia. So very well identified. Alam ko naman na walang kakayahan si Pam na magbayad ng mga botante. Alam ko yan, na walang kakayahan si Pam na magbayad sa mga botante dito sa Cebu. That's more than... Ayun mga kababayan, di ba? Ito si Garcia ay matagal na din itong gobernador dahil ito nga ay nasa administrasyon ni Marcos. Balingbing na ito kasi baka Duterte ito dati bumalingbing. Ngayon, ang inendorso ni dating Pangulong Duterte si Pam. Di nanalo, di ba? Si Pam hindi kilalang kilala, hindi siya politiko. At inendorso ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, iiyak na ito si tinatawag lang wak-wak. Kasi natalo, natalitad. Than a million voters, almost 2 million. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ibuhos natin ang boto. And I believe the people heard that exhortation natin na ibuhos natin ang boto sa mga kandidato ni President Duterte. Para madaya man, at least hindi malaglag ng lubusan. Pero ito, nilubos talaga nila yung daya nila. Now, in the case of Pambay 4, lumamang siya ng 300,000 votes over Gwen Garcia. Actually, kanina, nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, pre-claim ka na ba? Hindi pa raw. Sabi ko, hindi. Mag-ano ka na, ipilit mo na dyan na iproklama ka na. Kasi baka mahaba pa, maka-magic pa yung kalaban. Sabi ko, yan ang nangyari sa akin in 2010. Na magic laban at the last minute. So, kung ako sa'yo, igigiit mo na dyan. So, sabi ko sa kanya, Gob, sabihin mo na si Glenchong na nagsabi sa'yo, oy, sabi ni Glenchong dyan, iproklaman nyo na raw ako. Mga about 5 or 10 minutes later, naproklama na siya. And I'm very happy po. Congratulations to Pam. I'm very happy for her. At least, yung pagkapanalo ni Pam did justice to Doc Gwen, di ba? Doc Gwen, Burden. Rowena Burden. Rowena Burden, Burden. Gwen Burden, naalala. In December 15 yata yun, 2023.
2023. 23. After Yeah. she was released from her arrest. And hindi ko makalimutan si Dr. Dr. Rowena Wen. Because panahon ito ng pagkampanya dito sa Cebu Province nung kumandidato ako noong 2019. This is how I see it. It's a protest vote of the people doon sa treatment ni Marcos kay President Duterte. So, ramdam nila yan. Kasi nga, Ate Claire, mga kababayan, kahit yung nanay ko, she doesn't care about politics. Then, nung nakita niya yung ginawa nila kay President Duterte, nagalit actually yung nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, nyo ba yung kukulitahin si Marcos? So yung mga kababayan, ay talagang matindi ang dayaan sa itong eleksyon, no? Hindi pa nga, hindi pa tapos yung iba. Hindi pa na proklama, no? Mga senador, hindi pa, parang tinigil ata muna. So, yun lang muna ang aking reaction. Maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Paki-subscribe na. Ito ang Maharlika, idol ng bayan at Attorney Glenn Chong. Maraming salamat mga ka-RG. Yun.